Nagmamadali ang mga bida dahil huli na si May sa pagpaparehistro para sa kanyang unang Pokemon contest. Pinagalitan siya ni Brock, Max, at Ash dahil hindi niya tiningnan ang deadline, pero gusto lang ni May na makarating sa tamang oras habang tumatakbo siya palayo. Nakarating si May sa receptionist na nireserba ang kanyang contest pass at inirehistro siya. Dahil may 3 oras pa bago magsimula ang contest, nagmungkahi ang mga bida na maghanap ng malapit na kainan dahil nagutom si Ash sa kakatakbo. Pagkaalis ng mga bida, ang Team Rocket, kahit nabigo sa pagnanakaw ng Wailord, ay bumisita sa receptionist para isali si Jessie sa contest, suot ang kanilang eleganteng damit. Binanggit pa nila ang kanilang motto bago magparehistro, pero nakakalungkot para sa kanila dahil hindi na sila umabot sa deadline. Medyo frustrated ang Team Rocket dahil nasayang ang kanilang mga pagsisikap. Nakakita sila ng isang trainer na pinapakain ng kanyang Poochyena ng Pokeblock, kaya naisip nilang magbenta na lang ng mga Pokeblock para kumita. Nagsimula na ang contest, kaya binati ng announcer ang mga manonood at ipinakilala ang mga judge, sina Mr. Conteste, Mr. Sekizo, at ang Nurse Joy ng Slateport City. Ipinaliwanag ng announcer na kung makakaipon ng 5,000 ang coordinator, maaari na silang sumali sa Pokemon Grand Festival. Masaya ang announcer na si Vivian na siya ang magiging host ng contest. Nagsimulang manginig si May sa nerbiyos, pero nagawa siyang pakalmahin ni Max. Naalala ni Brock na nakapag-perform na si May kasama si Janet, pero sa oras na ito ay kailangan na ni May gawin ang lahat ng mag-isa. Inamin ni May na medyo natatakot siya, pero ipinaalala sa kanya ni Ash ang sinabi ni Mr. Big, na kung kinakabahan siya, kakabahan din ang kanyang Pokemon. Nagkaroon ng tiwala sa sarili si May, habang alam naman ng kanyang mga kaibigan na magiging mahusay siya. Nakatayo si Drew malapit sa kanila at nakikinig sa kanilang usapan. Matapos ang ilang performance, pagkakataon na ni Drew para lumahok. Inilabas ni Drew si Roselia na gumamit ng petal dance na nagpahanga kay Vivian. Gumamit si Roselia ng stun spore at magical leaf na nagpakalat ng mga kislap sa paligid. Para sa huling move, gumamit si Roselia ng petal dance na naging sanhi ng kanyang paglaho. Maya-maya pa ay gumamit si Roselia ng magical leaf para hiwain ang mga petal at nasabi ni May na napakaganda ng mga move na yon. Namangha ang mga manonood habang binigyan ng mga judge sina Drew at Roselia ng 29.4 na puntos dahil nagpakita sila ng pagkakaisa at tamang paggamit ng entablado. Nakatayo ang Team Rocket sa harap ng gusali, nakabihis bilang mga salesman at nagpaplanong magnakaw ng mga Pokeblock mula sa mahihinang trainer para ibenta ito kalaunan. Isang matandang lalaki ang dumating at nangakong ibabahagi ang kanyang sikreto para mapalago ng Team Rocket ang kanilang negosyo. Nagpakita si Drew kay May at nagpa siyang suportahan man lang siya para makapasa sa unang round. Pinanood nila ang isang lalaking nagngangalang Robert na nasa entablado kasama ang isang Milotic. Gumamit ang Milotic ng safeguard na nagpahanga sa lahat dahil sa kagandahan nito habang iginagalaw ang kanyang buntot. Ibinahagi ng matanda ang kanyang sikreto sa Team Rocket, kailangan nilang paghaluin ang sarili nilang kombinasyon ng mga berry para magkaroon ng kakaibang lasa nang walang nakakaalam kung ano ang hinalo. Pagkakataon na ni May na sumalang, pero nagsimula siyang kabahan kahit na sinusubukan siyang pakalmahin ng kanyang mga kaibigan. Ilalabas na sana ni May si Beautyfly, pero nadulas siya at natumba sa harap ng lahat. Tumayo si May at inilabas si Beautyfly na nagpahanga sa maraming tao dahil sa mga pakpak nito. Gumamit si Beautyfly ng string shot para pabalikin ang frisbee kay May matapos niya itong ihagis. Paulit-ulit itong ginawa ni May na nagpahanga kay Drew. Gumamit si Beautyfly ng gust para ihagis ang frisbee palayo at sinubukan itong saluhin ni May. Sa kabila ng halos pagkadulas nito sa kanyang mga daliri, nagawa ni May na hawakan ang frisbee. Bilang pagtatapos, gumamit si Beautyfly ng Silver Wind na umikot at gumawa ng isang spiral. Nakakuha sina May at Beautyfly ng 24.9 na puntos para sa performance na ikinalungkot ni May dahil hindi man lang siya nakaabot ng 25.0. Pagkapunta ni May sa locker room, sinabi ni Drew na maganda ang performance ni May at binigyan siya ng pulang rosas. Tinanggap ito ni May, bagaman nilinaw ni Drew na para yun kay Beautyfly dahil marami pa ring dapat matutunan si May. Ipinagpapatuloy ng matanda ang pagbabahagi ng kanyang sikreto na ang mas maanghang na Pokeblock ay nababagay sa mas matatalinong Pokemon. Habang kumukuha ng mga tala si James, naiinip naman sina Jessie at Meowth. Nakapagdesisyon na ang mga judge at 8 tao, kabilang sina May, Drew, at Robert, ang pasok sa susunod na stage na ikinatuwa ni May. Gayunpaman, ipinaalala ni Brock kina Max at Ash na susuriin na ng mga judge ang kakayahan sa pakikipaglaban, isang bagay na hindi pa-gaanong napagsasanayan ni May. Ipinakita sa screen kung sinong coordinator ang maglalaban, sa huli, makakaharap ni May si Drew at alam niyang hindi siya dapat matalo rito. Tumuntong sina May at Drew sa entablado na may 5 minutong deadline, ang coordinator na may pinakamaraming puntos na matitira ang uusad. Inilabas ni Drew si Roselia at inilabas naman ni May ang kanyang Beautyfly.
Gumamit si Roselia ng magical leaf pero na-deflect ito ng gust ni Beautyfly. Gayunpaman, muling naidirekta ang atake patungo kay Beautyfly. Bago pa makaiwas si Beautyfly, nasaktan ito sa atake kaya nabawasan ng puntos si May dahil hindi pala sumasablay ang ataking magical leaf. Nakita ni Brock na nabigla si May sa magical leaf habang sinisisi naman ni Ash ang sarili dahil hindi niya masyadong naturuan si May sa pakikipaglaban. Gumamit si Roselia ng stun spore, kaya gumamit si Beautyfly ng string shot pero hiniwan ng magical leaf ni Roselia ang string. Paunti-unti nang nababawasan ang puntos ni May habang binabanggit ni Brock na mali ang timing at mga atake ni May. Gumamit si Beautyfly ng Silver Wind pero pinigilan ni Roselia ang atake gamit ang Petal Dance. Iniwasan ni Beautyfly ang atake pero naghahanda na si Roselia na gumamit ng Solar Beam. Gumamit si Beautyfly ng string shot pero nakapagpakawala na si Roselia ng solar beam na sumira sa string at puminsala kay Beautyfly. Nagpa siya ang mga judge na hindi na kayang lumaban ni Beautyfly kaya na-disqualify si May. Umalis na si Drew habang naiwan naman si May na umiiyak dahil sa kanyang pagkatalo. Sa locker room, sinimulang sisihin ni May ang sarili sa pagkatalo, sinasabing ginawa ni Beautyfly ang makakaya nito pero siya ay walang ginawa kundi sirain lang ang lahat. Inamin ni May na akala niya ay puro saya lang ang pagsali sa contest, pero hindi niya akalaing ganito kahirap ang matalo. Nakapasok sa finale si Drew, kaya nakipaglaban sila ni Roselia sa Milotic ni Robert. Gumamit ang Milotic ng Iron Tail na tumama kay Roselia. Gumamit si Roselia ng Magical Leaf, pero gumamit ang Milotic ng Twister na nagpawalang bisa sa atake. Habang lumilipas ang oras, mas maraming puntos ang nawala kay Drew kaya nanalo si Robert. Ikinagulat ito ng mga bida dahil may nakita silang mas magaling pa kay Drew. Samantala, patuloy pa ring nagbibigay ng payo ang matanda, para daw mas gumanda ang hitsura, dapat kumain ng Pokemon ng mga Pokeblock na gawa sa dekalidad ng mga berry. Nakatulog na sina Jessie at Meowth habang si James ay kumukuha pa rin ng mga tala. Nakuha ni Robert ang ribbon habang napansin ni May na umalis na si Drew. Lumabas si Drew sa gusali at sinundan siya ni May. Sinabi ni May na hindi na siya matatalo sa susunod na pagkakataon, pero nangako rin si Drew na magiging mas malakas na siya sa susunod. Nangako sina Max, Ash, at Brock na sasanayin si May para sa kanyang susunod na contest, at nangako naman si May na magiging isang dakilang coordinator siya sa pamamagitan ng pagsasanay at pakikipaglaban. Tumalon si May nang may panibagong sigla habang ang kanyang mga kaibigan ay nasa tabi niya. Pagsapit ng gabi, nagbibigay pa rin ng payo ang matanda na ang Pokeblock ay nakakatulong sa kalusugan ng Pokemon. Natutulog na sina Jessie at Meowth habang halos hindi na makadilat si James hanggang sa makatulog na rin siya. Matapos ang unang Pokemon contest ni May sa Slateport City, nagpa siya sina Ash, Brock, May, at Max na manatili sa lungsod ng isa pang araw. Iminungkahi ni May na mag-shopping habang gusto naman ni Max na makita ang lokal na museo. Nagpa siya si Brock na sumama kay May para bumili ng mga gamit habang si Ash ay sumama kay Max at nangako silang lahat na magkikita sa museo. Sa gulat ni Ash at Max, nakita nilang sarado ang Slateport Museum. Nabasa ni Ash na nakabukas dapat ito araw-araw. Ayaw sumuko ni Max at sinubukang akyatin ang pader ng museo. Gayunpaman, nagulat si Max at nahulog dahil kinumpronte siya ng isang bata na nagngangalang Marius na gustong malaman kung ano ang ginagawa ni Max. Bago pa makapagpaliwanag si Max, inakusahan ni Marius si Max na gustong magnakaw ng mga exhibit sa museo. Dumating si Ash para tingnan ang nangyayari, pero tinawag din siyang magnanakaw ng bata. Inilabas ni Marius ang kanyang spheal at inutusang gumamit ng water gun, pero pumalakpak lang ang spheal. Inulit ni Marius ang kanyang utos, pero sa kanya ginamit ng spheal ang water gun. Inutusan ni Marius ang spheal na gumamit ng body slam, pero umiwas sina Ash at Max kaya tumalbog pabalik ang spheal kay Marius. Dahil dito ay naisip ni Ash at Max na bagong trainer lang ang bata na nahihirapan sa kanyang spheal. Gumamit ang spheal ng Blizzard, pero gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para kontrahin ang atake at talunin ang spheal. Nagulat si Marius na madaling natalo ang kanyang spheal, kaya ipinaliwanag sa kanya ni Max na ang mga water-type Pokemon ay may kahinaan sa mga electric-type move. Pinayuhan ni Ash ang bata na ibalik ang spheal sa Pokeball nito para makapagpahinga. Isang lalaki na nagngangalang Kapitan Stern ang dumating at binati si Marius na naniniwala pa ring mga magnanakaw sina Ash at Max. Ipinaliwanag ni Ash at Max na gusto lang nilang bisitahin ang museo. Matapos humingi ng paumanhin ni Marius, ipinakilala ni Kapitan Stern ang sarili bilang curator at ipinaliwanag na kailangan niyang isara ang museo dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, pero inanyayahan niya sina Ash, Max, at Marius na pumasok. Pinagmamasdan ni Jessie, James, at Meowth ang eksena at nagplano silang nakawin ang Pikachu ni Ash at nakawan ang museo para yumaman.
Hinangaan ni na Ash, Max, at Marius ang mga exhibit sa Oceanic Museum, habang ipinaliliwanag ni Kapitan Stern na siya ay isang marine biologist at dito niya idinidisplay ang kanyang mga natutuklasan. Huminto sila sa mga modelo ng mga Pokemon sa tubig, kung saan sinabi ni Marius na balang araw ay huhuli siya ng Goldeen at ipapa-evolve niya ito sa isang Gyarados. Ipinaliwanag ni na Max at Ash na ang Goldeen ay nag-e-evolve sa Seeking at ang Magikarp lang ang nag-e-evolve sa Gyarados, kaya nalaman nilang walang masyadong alam si Marius tungkol sa ebolusyon. Sinabi sa kanila ni Marius na ang pangarap niya ay maging isang scientist at maglakbay sa dagat gamit ang submarine na kasalukuyang ginagawa ni Kapitan Stern. Sinabi ni Marius na si Stern ay kilala rin bilang may-ari ng isang kumpanya na gumagawa ng barko. Dinala ni Kapitan Stern ang tatlo sa kanyang opisina at ipinaliwanag na isinara niya ang museo para mapag-aralan ng husto ang itim na batong natanggap niya. Naniniwala si Kapitan Stern na ang bato na nahanap sa ilalim ng dagat ay dumaan sa matinding init at nagbago ang anyo sa ganitong hitsura, at pinaghihinalaan niyang may Pokemon na naglalabas ng matinding init sa ilalim ng dagat. Namangha sina Ash at Max dahil hindi nila maintindihan kung paano magkakaroon ng init sa ilalim ng dagat, pero sinabi sa kanila ni Kapitan Stern na maaaring gawa ito ng isang Pokemon. Bigla silang may narinig na nagtitinda ng snow cone sa courtyard ng museo. Lumabas sina Ash, Max, at Marius para bumili, habang nanatili si Kapitan Stern sa loob para alamin ang tungkol sa itim na bato. Samantala, may nag-hack sa security system at pumasok sa museo. Ine-enjoy ni na Ash, Max, at Marius ang kanilang malamig na dessert nang maisip ni Max na sarado ang museo at walang mga tao kaya nakakapagtaka na may nagtinda pa rin doon. Gayunpaman, kinumbinsi sila ng Team Rocket na nagpapanggap na tindero na ituloy ang pagkain na nagresulta sa pagkakaroon nila ng matinding brain freeze. Nang halos hindi na makagalaw ang tatlo dahil sa lamig, ipinakita ng Team Rocket ang kanilang tunay na pagkatao at ninakaw ang Pikachu ni Ash. Ikinulong si Pikachu sa isang hawla, habang sina Ash, Max, at Marius ay ikinulong din sa isa pang hawla. Pagkamatay ng mga ilaw, tatlong miyembro ng Team Magma, kabilang si Tabitha, ang pumasok sa gusali at ninakaw ang itim na bato. Hinarap sila ni Kapitan Stern, pero tumangging magsalita si Tabitha at inilabas ang kanyang Mighty Yana na gumamit ng Shadow Ball para harangin ang paningin ni Stern. Sa labas, pinagamit ni Ash si Pikachu ng Thunderbolt, pero nabigo ito dahil ang hawla ay electric-proof. Nakita ng Team Rocket ang mga miyembro ng Team Magma na tumatakbo at naisip nilang nakuha ng Team Magma ang kanilang kayamanan, kaya nagpasya ang Team Rocket na nakawin ito mula sa kanila. Naisip ni Marius na sirain ang hawla sa pamamagitan ng Body Slam ni Spheal, pero pumalakpak lang ito at si Marius ang ginamitan ng Body Slam. Inilabas ni Ash si Corphish na sinira ang hawla gamit ang Crab Hammer. Hinarang ng Team Rocket ang daan ng Team Magma sa pamamagitan ng paglabas kina Viper at Cacnea. Pinagamit ni Jessie ang kanyang Viper ng Poison Tail, pero kinontra lang ito ng Mighty Yana ni Tabitha ng Tackle. Gumamit ang Cacnea ng Pin Missile, pero gumamit ang Mighty Yana ng Double Team para umiwas. Sinubukan ni Viper na gumamit ng Wrap, pero kinontra ito ng Iron Tail ng Mighty Yana. Dahil dito, tumalsik ang Team Rocket at nabitawan ang hawla ni Pikachu sa lupa na kusang bumukas. Dumating sina Ash, Max, at Marius, at natuwa dahil malaya na si Pikachu, pero hinarap nila ang mga miyembro ng Team Magma. Dumating din si Kapitan Stern at inilabas ang kanyang silyo na inatake ang Mighty Yana gamit ang Aurora Beam. Tinamaan ang Mighty Yana at tumalsik kay Tabitha, na naging sanhi ng pagkahulog ng suitcase na may itim na bato, sinalo ito ni Marius at ibinigay kay Kapitan Stern. Inilabas ng dalawa pang miyembro ng Team Magma ang kanilang Mighty Yana, habang hiningi naman ni Tabitha na ibalik sa kanya ang bato. Samantala, tapos na sa shopping sina Brock at May at nagpa siyang pumunta na sa museo. Nagtataka si Ash kung ano ang gusto ng Team Magma sa batong iyon, pero mariin pa rin silang tumanggi na ibigay ito sa Team Magma. Sinabi ni Tabitha na ang sino mang humarang sa kanilang daan ay pupuksain. Inilabas ni Ash sina Corphish at Pikachu para lumaban sa mga Mighty Yana, kasama si Silio. Inutusan ni Kapitan Stern sina Max at Marius na tumakbo sa bayan para tawagin si Officer Jenny kapag nagbigay na siya ng hudyat. Gumamit ang tatlong Mighty Yana ng Hyper Beam habang sina Corphish, Pikachu, at Silio ay gumamit ng Bubble Beam, Thunderbolt, at Aurora Beam para kontrahin ang mga atake na naging sanhi ng pagsabog. Binalot ng usok ang lugar, kaya inutusan na ni Kapitan Stern sina Max at Marius na tumakbo. Nakarating ang mga bata sa isang bangin, kaya sinabi ni Marius na kailangan nilang tumalon sa dagat. Natakot si Max at ayaw tumalon. Inutusan ni Tabitha ang Mighty Yana na gumamit ng Shadow Ball, kaya hinila na ni Marius ang kamay ni Max at isinama siya sa pagtalon para umiwas, kasama ang Spheal. Ligtas na nahulog ang mga bata sa dagat at kumapit sila sa Spheal na mabilis na lumangoy patungo sa lungsod.
Sinasabi ni na May at Brock na sayang at hindi nakasama sina Ash at Max nang biglang makita nila sina Marius at Max na paparating. Samantala, ibinigay ni Kapitan Stern ang suitcase kay Ash at sinabihan siyang tumakbo habang nililibang ni Silio ang Team Magma gamit ang Blizzard. Tumakbo si Ash kasama sina Pikachu at Corfish pero sa kabila ng Blizzard, gumamit ang Mighty Yana ng Shadow Ball at tinamaan ang lupa sa harap ni Ash. Tumalsik si Ash sa pagsabog at nabitawan ng suitcase. Bumukas ang suitcase at nahulog ang bato sa lupa na nahati sa 2 piraso, ang isa ay mas malaki kaysa sa isa. Kinuha ng Mighty Yana ang mas malaking piraso at ibinigay kay Tabitha. Dumating ang helicopter ng Team Magma at gumamit ang Mighty Yana ng Shadow Ball para harangin ang paningin ni na Kapitan Stern at Ash habang sumasakay ang Team Magma. Habang pinapanood ni na Ash at Kapitan Stern ang helicopter na lumilipad palayo, napagtanto ni Stern na napaka-organisado ng Team Magma para sa isang organisasyon ng kriminal. Dumating ang pulis kasama sina Brock, May, Max, at Marius. Humingi ng paumanhin si Ash kay Kapitan Stern dahil nabitawan niya ang bato, pero sinabi ni Kapitan Stern na ayos lang dahil nakuha niya ang maliit na bahagi ng bato na sapat na para sa kanyang pananaliksik. Nagtataka si May kung ano ang gustong gawin ng Team Magma sa bato, pero walang nakakaalam. Nangako si Marius na lalabanan uli si Ash, na sinang-ayunan naman ni Ash, bagaman binanggit ni Max na dapat pang magsanay ng husto si Marius. Pagkatapos ay nagpaalam na sina Ash, Brock, May, at Max kina Kapitan Stern at Marius, at nagpatuloy na sa Mobile City.